pasabog ni dating ako Bicol Party List Congressman Saldico, published 42 minutes ago. Sabi niya, panoorin, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli, sana po ay maintindihan ninyo, mga kababayan kong bakit ako hindi nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Huwag ka muna umuwi, Saldi, unless gusto mo maging Saldico International Airport ng lalapagan mo. Lahat propaganda po at paninira sa Marcos Romualdez ang kanilang mga ginagawa. But anyway, hayaan natin sila na magsalita ng mga masasama basta't nasa atin po ang katotohanan. Okay pa? Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Ito na daw po yung huling bahagi. Part 3 ng pasabog ni dating ako Bicol Party List Congressman Saldico, published 42 minutes ago. Sabi niya, panoorin, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli, sana po ay maintindihan ninyo, mga kababayan kong bakit ako hindi bumabalik pas ng bansa. So ito, in-splice lang po niya. Isahan yung kanyang pag-record ng video. Kaya lang may part 1, part 2, part 3. Ito daw yung last. Pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw.
Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So yun po ang last part. Binantaan daw siya mismo ni Speaker Martin na ipapapatay siya. So ang gamit ng video ni Saldi, for propaganda po. Yung timing, nilabas niya yung part 1, 2 days before magsimula yung Quirino Grandstand Rally. Yung part 2 kahapon, yung part 3 ngayon, hoping na magagatungan po yung mga tao. Wala po Inulan at malang hindi po tumagal sa lamig, mapulmonya, magsipag-uwian na yung mga nabasa. Tama itong sabi ni Yayam Dizon. Sabi ni Yayam Dizon, alam niyang hindi niya malulusutan ang daming ebidensyang nilalabas ngayon. Kaya todo acting, todo drama, todo diversion. Hindi ito ang kwento ng whistleblower. Kwento ito ng isang taong nahuli sa sariling bitag. Tama rin ang sabi ng Pangulo, may makukulong bago magpasko. At alam ni Saldi na isa siya sa pinakaunang tatamaan ng kampanya laban sa katiwalian. Kaya ayon, aligaga, nakita nyo naman kung gaano bumagsak ang kanyang katawan sa problemang siya mismo ang gumawa. Ang naisip na lang niya, lifeline, ay makipag-deal sa mga Duterte. Ang plano nila, simple pero garapal, ibagsak si PBBM, isalpak si Sara, ayusin ang kalbaryo ni Saldi. Kasi kung si Sara ang maupo, alam natin kung sino ang unang magkikinabang. Tuloy ang digaya, tuloy ang racket, tuloy ang buhay ng mga tulad niyang akala mo'y untouchable. Pero sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, hindi pwede ang ganitong laro. Kaya ayan na si Saldi ko ngayon, desperado, takot at kumakapit kahit sa pinakakalukuang script. Yan ang post ngayon ni Yayam Dizon, isang Marcos supporter. Epic fail. The nuclear bomb turned out to be quitties. Videos showed more lies than truths. Sabi ko nga kay Saldi ko, mas magandang kababayan na naman kita at personal kitang kilala. Ang maganda at dati kang seminarista. Ang maganda siguro, makipag-usap ka sa CBCP, yung mga contacts mo sa CBCP para ma-advisean ka ng maayos. May advice na sa'yo yung CBCP, umuwi ka na at makipag-cooperate. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos naman po, ang sabi niya, kung aayusin lang naman ng mga contractors, hindi lang po kayo, lahat ng contractors na sumabit, yung mga ghost projects gawin. Yung mga substandard, ayusin. Wala na niya tayong pinag-usapan. Yun lang naman ang objective ng ating Pangulo. Dahil sa ito po, nagpagamit kayo sa mga Duterte na dati inaway ninyo at inaway din kayo. Mahirap magtiwala sa ganun po. Di ba? Makipag-negotiate na lang kayo. Anyway, base sa inyong salin, 4.1 billion pesos yung net worth po ninyo. Mas mayaman po pa kayo sa mga bilyar. Sabi mismo ng inyong abogado. So ano man naayusin yung mga projects at makipagnegosasyon, yun mismo yung sabi ng ating Pangulo sa kanyang programa. Yan sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, September 9, 2025. PBBM demands swift repairs from airing flood control contractors at no cost to the government. Yan yung interview kay PBBM. Yan ang sabi niya. In the second part of the 4th episode of his BBM podcast aired Monday, the president stated that he is willing to have in dialogues with the airing contractors but only after they deliver projects that comply with proper government specifications and without incurring additional cost to the public. Ang sinasabi ko nga, interesado ako makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila, ayusin nila, sabi ng ating Pangulo. O di mag-usap kami after that, pero before that, ayusin nila, buuin nila up to specification. At their cost, wag naman sila don't expect na the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila, sabi ng ating Pangulo. So ito pong sugal ninyo, kabayang Saldi ko. Ako medyo naawa sa inyo. Kasi personal kitang kilala taga rito ka sa ibang barangay lang po, kabilang barangay sa Saldi ko. Naawa ako po.
Kasi peligroso itong sugal po ninyo na gatungan ng destabilization sa pamamagitan ng ganitong pagpapalabas ng video. Ngayon, at tingin ko hindi po obra. At pag hindi kayo nakipag-negotiate sa ating gobyerno, tulad ng gustong mangyari ng ating Pangulo, malamang, sabi ko nga, matunaw lahat. Sayang yung pinagpaguran ng inyong pamilya. Na alam ko yung kwento po ninyo kasi yung tatay ninyo yung nagsimula na lumaki yung inyong negosyo at siyempre kayo nagpalaki ng nagpalaki. Sayang lang, di ba? Ano naman ayusin yung mga projects? Alam ko na maraming mga politiko na nagkinabang sa inyo. Alam namin yan bilang isang member ng media. Ang daming mga politiko. Simula panahon ni Ramos, panahon ni GMA, panahon ni Erap, panahon ni Ninoy, ni Noynoy, panahon ni Digong, at panahon ngayon. So matagal na kayo sa ganyan hanap buhay. So this is my unsolicited advice. Yan kung makikinig ka po. Kung hindi, wala tayong magagawa. Di ba? Baka hindi po ninyo kasi napanood yung naging pahayag ng ating Pangulo sa kanyang BBN podcast. Yan ang sinasabi ko nga, interesado ako makipag-usap tayo sa mga kontraktor. Ayusin nila. Kasi ito po, nag-record kayo ng mga taing kwento, lalo kayo niyan malalagay sa problema. Inakusa ninyo yung Pangulo, inakusa yung speaker na dating kaibigan ninyo. At ngayon, lumalabas, kumakampi kayo sa mga Duterte kasi ang magiging beneficiary yung mga Duterte. So ang duda ng iba, ay negosasyon na kayo sa mga Duterte na in case mapatalsik yung ating Pangulo, umupo si Sara, swelto kayo. Yan ang tingin ng marami kung bakit kayo gumawa ng ganitong uri ng video. But anyway, matanda na rin kayo, malaki na kayo. Ang akin lang naman, sa nakikita ko, mas maganda yung advice ng CBCP. At kayo po ay dating seminarista, magsi kayo ng advice kaysa paggamit kayo sa politika. Ang dami pa naman ng gagatong, tingnan ninyo ito. Huwag ka muna umuwi, Saldi, unless gusto mo maging Saldico International Airport ang lalapagan mo. Referring na iya, pinangalan kay Ninoy Aquino International Airport kasi napatay sa tarmac. Sa history mga kababayan, yung nagpapatay kay Ninoy, hanggang ngayon hindi man po malaman kung sino. Di ba? Gusto ngang pabuksan ng ating Pangulo, ayaw man po Chris Aquino kasi napatawad na daw nila yung nasa likod ng pagpatay. Pero lumalabas po doon sa testimony ni Sergeant Martinez, ibang pangalan, hindi man Marcos po, ibang pangalan yung sinasabi. Kaya lang, hindi na nakapagsalita si Sergeant Martinez kasi po, biglang na aksidente po, binangga o nabangga. You see? Pero hindi Marcos yung sinasabi. Ang pangalan na nabanggit po, Danding, iwan ko kung sinong Danding yun. So, malabo po itong sinasabi ni Rowena Guanzon. Lamang reputasyong ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ni si Martin Romualdez walang reputasyon na magpapatay ng tao. Siya pa nga ang gustong ipapatay. Di ba? Alam na ninyo kung sino yung nagbanta? Walangan man ulitin ko pa. Yung mahilig magbanta po, yun mismong pinagtatanggol ni Rowena Guanzon. Kaya malabo po ito na sinasabi niya. Yan Yan post niya mga kababayan. Huwag ka muna umuwi, Saldi, unless gusto mo maging Saldico International Airport ng lalapagan mo. Lahat propaganda po at paninira sa Marcos Romualdez ang kanilang mga ginagawa. But anyway, hayaan natin sila na magsalita ng mga masasama basta't nasa atin po ang katotohanan. Okay pa? So iyon ang friendly advice natin sa ating aking kababayan na si Saldico. Kasi sayang yung mga pinagpaguran po ninyo at mahirap sumugal sa ganyan po. Mas maganda, ginagarantiya naman po ng Ombudsman yung inyo pong security. Di ba? Ang importante, maayos ang mga pasukan po ninyong problema. Tama po, mga kababayan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab Car Rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.